Okay, good day mga Boss Banyans, no? So, continuation po ng ating core ad. Siyempre, ako pa rin ang inyong lecturer, si Cuadro Alas, Renz Ventura. Yan, alright. Sige, simulan na natin. Tuloy natin ang alamat. Which probationer may be recommended for the early termination of probation? Okay, pakisagot po. Alin daw po sa mga sumusunod na probationers ang pwedeng i-recommend for early termination of probation? Early termination po ha. Take note, early termination. Ayan ha, early termination. Pwede daw siyang terminate earlier than the duration or the exact period ng kanyang probation. Ito po ba yung mga those recommended for further supervision? Recommended ka for further supervision tapos early termination, parang hindi naman ata akma yung sinabi, di ba? Kung recommended ka for further supervision, dapat hindi ka muna i-terminate earlier than the period of your probation. So mali. Recommended ka pa for further supervision, di ba? Those convicted for offenses involving moral turpitude. Ay, grabe naman. Nakasuhan ka na nga ng krimen, moral turpitude pa, tapos early termination pa. Ano ka, siniswerte? Di ba? Okay? Letter D. Those physically and mentally fit to travel. O sabihin mo sa probation officer mo, ay sir, ready na po ako and physically, mentally fit to travel na ako. Meron na po akong budget. Baka pwede naman pong i-terminate nyo na po yung probation ko. Di naman pwede gano'n. Ano ka? VIP? Di ba? Bakit ka i-terminate? Dahil lang fit ka na to travel, di ba? No way. So positive ang sagot dyan, early termination eh. Ang tamang sagot ay letter B. O very good. May sumagot pa ng letter C talaga. Ay nako. Wait ka, boss. Alright, sige. Those who are cooperative and participative probationer in the program. Napakadali na ng tanong nito, ha? Dapat kapag cooperative ka and participative ka, yan yung mga early termination. Di ba? Kasi compliant ka doon sa program mo, eh. Di ba? Meron tayong mga tinatawag na early termination. Pag early termination, ang reason lang yan, it's either cooperative ka, o yan, compliant ka, o pwede rin termination for a cause. Halimbawa, gumawa ka ng violation. Yan. Pwede yun. Pero ang early termination na tinutukoy dito ay yung early termination na dahil compliant sa probation program. Hindi yung termination for a cause dahil sa gumawa ka ng violation. Iba naman yun, mga idol. Okay? So in here, pag cooperative ka or sumusunod ka sa programa ng probation mo, pwede kang ma-early termination. Alright? Sige, next question. What will happen if the probation is revoked by the court? What will happen daw if probation is revoked by the court? Ano nga ba mangyayari pag na-revoke ang probation? Pwede mong ma-revoke. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na revocation for a cause. Revocation for a cause. Okay, revocation for a cause. Halimbawa, gumawa ka ng violation. Kailan nangyayari yan? Kapag gumawa ka ng violation of your condition. Okay? Nilabag mo yung condition ng iyong probation. I-revoke yan ng korte. Diba? Revocation yan. So, ano mangyayari? Idol, ano mangyayari? Pag gumawa ka ng violation. By the way, pag gumawa ka ng violation, maraming proseso dyan. I-hearing muna, diba? Violation report. Ano tawag sa report na yun? Siyempre, may violation diba? Violation or infraction report. I-report po yan sa ng probation officer sa korte. At i-hearing yan kung merong, siyempre violation, di ba? Tapos violation report. Tapos hearing. Summary hearing lang yan. Summary hearing. Yan. So dito summary hearing. Tapos after ng summary hearing, yun na yung resolution. Tatlo lang ang possible na dyan eh. Di ba? Kapag gumawa ka ng paglabag dun sa ano mo. Anong number na? Ito, number, ano ba to? 71. 72. Nakalimutan ko lang lagyan ng number. Yan. Nawala lang ata number niya. Number 72 na to, idol. Okay? So yan ha. Pag gumawa ka ng violation, syempre, re-report yan ng probation officer. Violation report yan. Magkakandak dyan ng summary hearing. Summary hearing, di ba? So pag may summary hearing dun sa kaso mo, napatunayan na talagang ipaglabag ka dun sa condition ng probation mo, anong gagawin? Okay? Siyempre, tatlo yan. Possible, ano yung mga possible result? Pwedeng continuation. Diba? Continuation. Pwede rin namang modification. At last is revocation.
Pag continuation and modification, tutuloy ka sa probation. Tuloy yan, tuloy. Pag revocation, yeto na yun. Anong mangyayari? Pag na-revoke ang probation, revocation, the judge will give his decision on the case filed against the probationer. Hindi, tinutukoy naman dito yung probation niya, na-revoke daw, hindi naman dun sa bagong kaso niya, di ba? The court will advise the prosecutor to review the case for reference. Hindi rin. Ba't naman nire-review ni prosecutor? The chief of police will issue warrant. Bakit si chief of police mag-issue ng warrant? Hindi ba si judge dapat? Mali, di ba? So, the probationer will be ordered to serve the original sentence. Kung revocation, ha? Okay, kung revocation, isa-serve niya yung kanyang original sentence. Take note, original sentence. Sir, paano kapag ka nakatatlong taon na ako sa community? Nag-serve, di ba, nag-apply ako ng probation, tapos na-grant yung probation ko. 3 years na ako sa community. Ang probation ko dapat not exceeding 6 years lang, di ba? Naka 3 years na ako sa labas. Maibabawas ba yun sa aking sentensya, sa imprisonment? Hindi. Kasi pag babalik ka ng kulungan, back to zero ka, idol. You will serve the original sentence. Ito ang pagkakaiba ng parole sa probation. Kasi sa parole, pag gumawa ka ng violation, you will serve the remaining portion of your sentence. Yung remaining, yung natitira pa lang, di ba? Yung unexpired portion, remaining, di ba? Pero, sa probation, you will serve the original sentence imposed. Kung ano yung una mong sentensya, yun ang yung isa-serve. So, kahit 3 taon ka pa sa labas, hindi yun magiging counted. Pero sa parole, pag na-serve mo na yung minimum period of your sentence, halimbawa, naka 6 years ka na sa Bucor bago ka lumabas, hindi na babalikan yun. I-deduct na yun. Yung isa-serve mo na lang, yung natitirang sentensya mo, the remaining period of your sentence. Naintindihan nyo? So, yun yung mga possible na mangyari once na ang probation ay gumawa ka ng paglabag sa yung condition of your probation. Once a violation is committed, then the probation officer shall submit violation report to the court, and the court will conduct summary hearing. And upon findings, the court will now issue decision. What are the 3 possible decisions? Number 1, continuation. Maswerte ka kung tutuloy ang probation mo. Ibig sabihin, wala talagang nakita na dahilan para i-revoke. Number 2, modification. Babaguhin yung condition. Lalagyan ng konting istriktuhan or may tatanggalin. And then last but not the least, i-revoke yung probation mo. Ito na yung tinatawag natin na revocation for a cause. Pag na-revoke ang probation, ito na yung magiging consequence. Alright? Yeah. Pag sa conditional pardon, pag gumawa ka ng violation, depende sa penalty mo na remitted. Diba? Pag ang penalty remitted ay less than 6 years, ang penalty mo na na-remit ay makakasuhan ka, masisentensyahan ka ng prison correctional in its minimum period. Under Article 159 of the Revised Penal Code. Article 159, ang sabi dyan, kapag gumawa ka ng violation sa conditional pardon mo, pag yung penalty remitted ay less than 6 years, you will be penalized with prison correctional in its minimum period. Pero kapag ang crime na ginawa mo, yung remitted na penalty mo ay more than 6 years, then you will serve the remaining unexpired period of your sentence. Unexpired pa rin. Kasi sa conditional pardon, na-serve mo na yung 1/2 di ba? 1/2 na yung na-serve mo. So, hindi mo na babalikan yun, hindi na back to zero yun. Yung 1/2 na yun, yung bawas na doon. Yung natitira na lang. Ganun lang yun. Basta tatandaan nyo, pag nakulong ka na, yung pinangulungan mo, hindi na yun babalik pa na back to zero ka. Kung halimbawa, di ba, katulad ng parol, pardon, di ba? Kailangan mo munang mag-serve ng sentence sa kulungan bago ka lumabas. Tandaan nyo lang na pag nag-serve ka na ng sentence dati sa kulungan, tapos lumabas ka, naging community-based, yung period na nabulong mo doon sa kulungan, hindi na yun mawawala. Okay, kung sakali mong gumawa ka ng kalokohan in the community, babalik ka para i-continue yun. Hindi ka babalik para balikan yun from that beginning. Nagas nyo? Nagas nyo ba? Kawawa ka naman nun, di ba? Nakaserve ka na ng minimum period mo, tapos babalik ka pa sa umpisa, di ba? Sayang lang yung period na nag-stay ka sa kulungan. Ito kasing probation, mga idol. Alam niyo kung bakit ganyan yan? Bakit? Sige, differentiate nga natin ang parole sa probation. Dapat tayong space. Pag sinabi nating probation versus parole, yan. Ang lalaki kasi ng ginawang font ng staff. Sabi ko, liitan niya para makapagsulat-sulat ako. Wala tuloy ako space. Yan. Okay. Probation.
parol. Okay, yan. Ano pagkakaiba mga bossing? Sa nature pa lang, sa nature. Pag sinabi natin probation, it is a judicial function. Yan. Judicial function. Bakit? Bakit judicial function? Kasi ang may authority to grant, authority, ay korte. Court po. Court ang may power to grant probation. Diba? Sa parol, ano to? Administrative function. Or executive. Sino may trabaho niyan to grant? B, B, B. Pagkakaiba, diba? Ano ba pagkakaiba? Sa probation, ito alternative to imprisonment. Alternative to imprisonment. Ibig sabihin substitute. Okay, pag parol, ito yung extension of imprisonment. Okay? Sa time. Dito sa probation, upon conviction, 15 days upon conviction. Diba? Dito sa parol, upon serving the minimum of sentence. Yan. Karamihan sa mga ganitong discussion, meron naman ako mga mga vlog dyan sa TikTok, sa Facebook. Mahilig ako sa ganito yung mga comparison. Kahit sa CLJ, puro ganito yung aking mga content. Compare ko yung mga crimes. Comparison technique. Yan. Okay. So, upon conviction, probation, ha? Upon conviction, kapag parole, upon serving the minimum period of sentence. Ano pa pagkakaiba? Itong probation na ito, ang tawag sa investigation niya, ilagay natin sa baba. Kapag continue natin, ito probation, ito parole. Okay, ang tawag sa investigation sa probation ay, PSI. PSI. Sa parole ay PPI. Ano yung PPI? Pre-parole investigation. Yan, pre-parole investigation. Okay. Ano pa pagkakaiba? Yung sa violation. Pag gumawa ka ng violation, sa probation, ang mangyayari, you will serve the original. Ito, original. Pero kapag parole, mga ulit, remaining period of sentence. Diba? Yan ang pagkakaiba. Okay? Yan ang pagkakaiba nila. Judicial function ng probation. Ang parole ay admin function. Ang probation granted by the court. Ang parole granted by the Board of Pardons and Parole. Ang probation ay substitute sa imprisonment. Ang parole ay extension ng imprisonment. Ang oras kung saan when ka pwedeng mag-apply ng probation, upon conviction. Sa parole, upon serving the minimum period of your sentence. Kailangan mo muna makulong, di ba? Sa probation, ang tawag sa investigation niya, post-sentence investigation. Sa parole, ang tawag doon, pre-parole investigation. Diba? O pag may violation na mangyayari, kapag probation, serve mo yung original. Kapag parole, serve mo yung remaining period of sentence. Naintindihan, di ba? Isang question pa lang yan, ang dami ko nang tinuro. Yan ha. Sige, next tayo. Ito, diniscuss ko rin ito kahapon. A person is a habitual delinquent if within the period of 10 years from the date of his release or last conviction, he commit the crimes of blank, and he is found guilty of the said crime at a third time or oftener. Okay. Third time, yan. 10 years. Pretzel, di ba? Ano yung pretzel nga ulit? Falsification, robbery, mali yan, estafa, theft, serious, mali din. Less serious. Okay, nasaan? Nililito ko kayo. Hinahanap ko lang yan. Falsification, robbery, estafa, theft, serious, less serious. Ayun, nakita ko na. Letter C, sabi ni Christine. Meron din pala tayong sumasagot dito ng mga Yan. Kala ko puro lalaki tayo dito, mga idol. Yan. Shout out. Yan, number 74. 74. Next, probation was first introduced in the Philippines during colonial period. May mga nag-PM na ba sa page namin? Yung yung recorded, subukan nyo, mag-down payment kayo ng sinishare ko siya, para sa inyo din yun, mga idol. Hindi, promise talaga. Malaking bagay yun. Kahit yung down payment lang, yung mga recorded lectures ko, i-avail nyo yun. Meron akong pre-recorded lectures, katulad din kay Sir Borsba, 500 pesos.
Kaya nyo subukan. Si LJ, Leia, lahat ng subject meron. All areas. O, subukan nyo yun. 500, di ba? Saan ka pa? Para sa inyo kasi yun eh. Hindi naman para sa akin. Magkano na magkikitain ko doon? Para sa naman 500 pesos. Pero kayo, sa inyo, malaking bagay yun. Sa inyo. Di ba? Hindi sa akin. Okay? Yun. Mag-avail kayo ha. Sir, naka 500 down payment na ako sa inyo. Very good. Di ba? O, mag-avail kayo. Kahit yung, subukan nyo yung down, di ba? Para may papanoorin kayo na karagdagang ano. Diba? Para sa inyo yun eh. Napakamura lang yun. Kano lang makikitain ko dun, di ba? 74. Probation was, pamigay na nga halos eh. Tapos quality pa, nagdagdag pa ako kagabi. Nag-upload ako kagabi ng CLJ. Ilang oras yun? Nasa 4 hours ata. Nag-discuss ako CLJ, nag-record ako eh. Nagdagdag pa ako. Bago, okay? Yan. Magkano final coaching? Wala pa. Final coaching, matagal pa yun. Magkano ko muna? Recorded ka muna. Nag-inquire ako sa inyo kagabi, sir. Yan, salamat. Yung recorded ko, hindi ako magsisend. Ano yan sa, i-upload sa inyo yan sa Telegram yun na, sir, ano, lecturer lang ako mga idol, ha? Yung si ma'am po, yung mag-upload niyan. Hindi po ako. Wala din akong copy ng recorded. Pero hihingin ko din yun. Ang copy niya. Wala din akong copy. Okay? Nag-upload nga po kayo kagabi, sabi ni G. Oh yes, naka-avail pala to. Yung PowerPoint, bibigay kayo pagtapos, kung kalala idol. Yan ha, sa mga yan, ulitin ko. Yung sa recorded ko, mag-avail na kayo. Para sa inyo, mga idol, sinasabi ko sa inyo, malaking bagay yun. Malaking bagay. Imagine all areas, 500, saka nakakita ng ganyan, di ba? O, ilang videos yun, nasa 50 plus ata na recorded yun, tapos tigda 2 oras, o saan ka pa, di ba? Dati 2,000 yun, mga idol. Dati 2,000 yun. Ang benta namin doon, 2,000. Ngayon, mura na lang, di ba? Saan ka pa? O tanungin nyo yung mga yan kung di ba? Hindi ba sulit? Yan. Si Kim Jervin nag-avail pala. Bagong record, kaka-upload ko nga lang yung CLJ eh. Kaka-upload lang. Okay, pati yung mga yung final coaching namin nakaraan, kasali doon. Yung sa Shopee sa libro, nirestrict ako ni Shopee, sobrang kasi hindi nagpipick up yung Pero gagawa ko ng order form. Para lahat yung mabigyan. Okay, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawalan. Di ba? Hindi kayo mawawalan. Lahat ng biyaya, magkakaroon kayo. Pagsahod daw. Sige, PM lang. Number 74. Probation. Probation was first introduced in the Philippines during what colonial period? What colonial period? Saan maka-avail, sir, ng alin? Ng alin, Borsba? Apo ni Borsba. Kung sa ganyan, only sa aming page ka mag-avail. Sa page ko lang. Di ba? Sa page ko lang. Wala nang iba. Hindi ako nagpaparesell. Hindi. Exclusive lang sa akin yun. Saka kukunti na lang yung stock talaga. So kung kayong mga Borsba niya nang kukuha, kunin nyo na lahat. So, dating 2,000 yun na piraso. Ngayon nasa less than 100, nasa 150 na lang ata yung stocks. Naubos na. Actually, paubos na. Kasi mabenta yun, mga idol. Mabenta yung Q&A natin. Huwag ka mag-avail sa iba, ha? Baka mamaya ibang baka ibang page ka Sa Quadro Alas Review Center FB page, QARC yan nakalagay. May logo ng ganito. Ikita mo na yung logo ng ganyan. Yun yung, doon ka mag-inquire, idol. Okay yan. The probation was first introduced the Philippines during colonial period. iPhone, all areas. Q&A. Okay? The probation was first introduced the Philippines during what colonial period? Kailan po? American colonial period. American, letter A. Americano. Sir, yung content. Q&A lang, idol. Q&A lang. Mahirap mag-ratio sa libro. Ang ratio nun, nasa recorded. Kaya maganda mong gawin, bumili ka ng libro, mag-avail ka ng recorded. Yun ang perfect match. Diba? Yung ratio kasi nun, nasa recorded. Yun. Okay? Yan. First introduced in the Philippines, tandaan nyo, American colonial period by yung Act number 4221. Yan. Act number 4221. Yan yung una, di ba? 1935. Pero 2 taon lang siya na nag-exist, na strike down din siya ng People versus Vera, di ba? Kasi sino ba nagdala ng probation sa Pilipinas? Mga Amerikano po.
Tandaan nyo, itong Act number 4221, under American colonial period pa lang tayo dyan. Sila naman talaga ang may mga ganyan. Kasi sa kanila naman, practically talaga nag-umpisa ang probation. So, Act number 4221, 1935, dinala nila yan. Nung panahon na nasa colonization pa tayo ng mga Amerikano, mga idol. Yan. Okay? Number 75. When can the court modify the conditions of probation? Ayan, nabanggit ko na kanina kung nakikinig kayo. Kung nakikinig kayo kanina sa first question, di ba? Kailan ito i-modify? Yan. Modification, di ba? Sabi ko, continuation, modification, revocation. Kailan pwedeng i-modify ng korte yung condition ng probation mo, idol? Okay? Note that only the judge who heard and decided the case has the power to grant, deny, modify, or revoke and terminate probation. Yan. Ganito para hindi kayo, wala kayong iisipin na scam, no? Yung pangako ko sa inyo kahapon na order form, doon kayo lahat maglagay ng details sa order form. Para isang process lang ng aking mga staff. Babalutin lang nila tapos babato na sa inyo. Ganon. Ay kaso nga pala, yun, pagka nag-order kayo sa order form na yun, hindi siya cash on delivery. Sa ano lang ang cash on delivery? Sa Shopee. Yun lang. Pero mag-attach kayo doon ng proof of payment. Yan. Saka yung address. Yun, tapos papadala yun. Matik naman yan. Matik yan. Basta galing sa akin yung order form, ha. Papasa ko na lang kay ma'am. Mamaya. Okay, yun. 499 yun, idol. 499. 500. Gawin mo na 500. Okay, yan. Okay. Ano ang sagot dito? Only the judge can grant or modify. Tandaan nyo, judge lang ang pwede magbago ng condition kasi siya nag-i-impose yan. Okay. Kailan pwede? Kailan pwedeng i-modify? Anytime? Anytime? Opo. All areas. Basta lahat ng materials ko, all areas. Hindi pwedeng isang area lang. Kawawa naman, di ba? All areas yon, all areas. 1,800 questions, 300 questions each area. Mga compilation ng mga lumalabas sa board. Yun. Naubos napaubos na nga. Kaya kung talagang willing kayo, gagawin ko talaga kayo ng separate na order form. Para yung mga sure buyer talaga, yun lang yung kukuha. Nasa Google form siya. Para lang namin. I-endorse ko na lang sa aking staff. Kung talagang sure buyer. Kasi last na lang talaga mga idol. Papagawa pa ako ng bago, medyo matagal pa, siguro mga isang buwan pa. Isang buwan pa siguro yung bago nga sayang naman. Yung priority ko kasi yung mga students ko, ilan yung nag-avail sa akin? Ang madami din. So, sila, kumuha din sila. Ang problema ngayon, paubos na. Kaya kung sure kayo, i-anon ko na kayo, gagawin ko na kayo ng order form later. Okay, so yun, after summary hearing. Oo nga. Puputol discussion. Okay. After summary hearing, when the probationer violated any of its condition, ganun ba? Pagka may summary hearing ba, ito kanina, di ba? Violation report, tapos summary hearing, di ba? So, kasama ba yan? Kasama ba tong number 2? Kasama ba? Yes. After summary hearing, when the probationer violated any of its condition. Okay. Pag nag-apply yung probation officer or the probationer himself, pwede ba yun? Okay, so dalawa na, 1 and 2 na. Wala namang 1 and 2 dyan dyan di ba? O tingnan nyo, kahit hindi ka sure sa number 3, kung ganyan mga tanungan, di ba? Kahit hindi ka sure sa number 3, isasagot mo na talaga, letter D. Bakit? Walang 1 and 2 dito sa choices Ibig sabihin, lahat yan. Pero talagang kasama yan mga idol. Kailan pwedeng mabago ang kondisyon? Una, kapag during supervision lang dapat. At number 2, gumawa siya ng violation, may summary hearing na may violation siya. And number 3, nag-apply siya ng modification. Tatlo yan 3 instances. So, ang tamang sagot ay all of these. Ulitin ko, kailan na mo-modify? Kung sinabing modify, binabago yung condition. Number 1, kung during supervision. Number 2, kung during summary hearing na napag-alaman na ikaw ay may violation. And number 3, kapag nag-apply ka mismo ng pagbabago ng iyong condition sa iyong probation. So, all of the above. Very good sa mga sumagot ng letter D.
Wala palang sumagot. Okay, bravo ang sagot nila. Kasama yung number 1, idol. Okay, kasama yan sa requirements, ha? During supervision, dapat. Hindi naman pwede na tapos na supervision, tapos saka lang i-modify yung condition mo, di ba? Another one, okay. A volunteer probation aide shall hold office for a period of blank which may be renewed or recalled anytime for just cause. Okay. Pag sinabi nating PPA, ito yung mga volunteer probation aid. Dahil sa kakulangan ng probation officer under RA 10707, nakalagay dyan na kailangan mag-employ ng mga volunteer probation aid. At yung mga volunteer probation aid na yan, pipiliin yan sa community. Ito yung mga citizens with good repute and probity. Di ba? Good repute, ito yung mga maganda ang reputasyon sa community, proven yung kanilang integrity, yan. Yan yung mga kinukuha nating mga volunteer probation aid. Kasi nga, kakulangan ng probation officer. Dahil sa kulang-kulang ang mga probation officer, di ba? Kailangan natin ng mga volunteer. Ang tanong, mayroon ba silang tenure? Meron ba tenure ang mga volunteer probation aid? Meron din po. Okay, ano yung tenure ng mga volunteer probation aid? 3 years? Hindi. 4 years ang tagal naman. O 1 year or 2 years? Okay, lahat na sumagot ng letter di mga idol, 2 taon po ang tenure ng isang volunteer probation aid. Okay? Ano yung minimum na sinusupervise nila? 'Di ba? Meron yan 3. Okay, maximum of what? Okay, 3 probation, maximum of what? Ilan yung maximum? Patay. Ilan? 2? Hindi. 10. Okay? 3, 10 lang yan mga idol. 3 saka 10. 3 probationer and 10 probationer. Yan. Okay? Yan. Tandaan ha. Ito. 3, 10. Baliktad pala. Dapat 10 minimum. 10 yung minimum. And 3 yung maximum. Yan o. Nandito pala. Okay. Volunteer probation aid, meron silang term of office na 2 years. At meron silang minimum case ng probationer na 10, maximum of 3. Pag sinabi maximum, na yung pinaka, maximum niya na load, di ba? So, kaya niya naman, 10 probationer sa mga minimum case. Minimum case ang ibig sabihin nito sa mga mabababang kaso, di ba? Minimum cases. Maximum case, 3. Mga malalala, di ba? Yan, okay, 3 lang. Pero pagka kukunti, mga maliliit lang naman na kaso yan, tumatawag siya ba to? Wait lang. Just need to answer important call. What's this? Hindi mo kapag-antay ito. Ayun na to. Ako pa talaga tinawagan. Mamaya ka na. Okay yan. Hindi ba volunteer probation assistant? Pareho lang naman yun. Pero ang tawag sa batas, aid. Volunteer probation aid, mga idol. Volunteer probation aid. Diba? Or volunteer probation assistant. Iisa lang naman yun. Aid saka assistant are just the same, di ba? Okay, volunteer probation aid or volunteer probation assistant. Pero yung nasa batas natin, VPA stands for volunteer probation aid. Ganyan. Ganto. Ang nakalagay yan, ang meaning yan, idol. Pero kung may assistant, same lang naman yun. Yun kung papipiliin kayo ng aid sa assistant, dito tayo sa original term. Huwag dun sa other term, ha? Okay? Nakuha. Okay, next. Verse 77. Okay, number 77. Probation and parole were defined as privileges or act of mercy by the court or parole board and not right. What type of jury is this?
Okay. Ano yan mga idol? Ano sagot nyo? The probation and parole were defined as privileges or act of mercy by the court or parole board and not a right. Act of mercy. Ano yan? Nandiyan na yung sagot, oh. Act of mercy. Okay, nagtanong kanina ng volunteer, hindi daw ba volunteer probation assistant. Sabi ko, iisa lang yon, idol. Di ba? Pero ang tawag sa batas, aid. Di ba? Volunteer probation aid. Di ba? Kung may nabasa ka man na assistant, other term lang yon. Mga other term, binago-bago kasi yung mga questions. Di ba? May mga Q&A kasi na ganun. Pero kung papipiliin ka, aid pa rin kung sakali Kasi yun naman talaga yung sinabi ng batas. Kung ano yung word ng batas, yun ang masusunod, idol. Act of mercy. Act of mercy. Yan, ano yan? Grace, contract, or custody? Ano ba yan? Act of mercy, sabi mga, ano lang to, an act of grace, mga ganyan. Di ba? Yun. An act of grace. Di ba? So, ibig sabihin, grace, theory. Biyaya, idol. Mga pinagkakaloob lang sa mga, di ba? Mga pinagkakaloob lang sa mga nararapat. Di ba? Mga nararapat. Okay? Grace theory. Ano naman itong mga to? Ano itong mga tatlong yan? Makinig. Ito. Pag sinabi natin contract, yan. So, ang parole sa probation ay viewed lang po as privileges. Magiging right lang yan once granted. Diba? Once granted. Okay? Magiging right lang yan once granted. Diba like probation? Privilege lang yan sa umpisa. Pag nag-grant na siya, magiging right na siya. Okay? Yun. Yan. Privilege lang yan. Contract theory. Contract. Viewed as terms in contract in which the prisoner may theoretically free to accept or reject. Alam niyo naman siguro pag sinabing contract, di ba? Kontrata na kailangan mong i-accept yung mga terms and conditions. Yung, di ba? Di ba ang kontrata may conditions? May mga nakalagay dyan na terms, ganon. So pag may terms and conditions sa kontrata, tanggapin mo hindi. Pag tinanggap mo, then dapat sumunod ka. Di ba dapat kapag ka na-under probation ka, sabi doon, huwag kang gagawa ng krimen, mag-comply ka, mag-report ka once a month, di ba? O hindi mo sinunod, that's violation of contract. Kasi may terms and conditions sa kontrata. So tandaan, yung parole, probation ay written yan na parang kontrata. May agreement. So ang tawag doon, contract theory. And custody, from the word custody, na dapat kapag under probation ka, meron kang supervision, under supervision of a probation officer. Di ba? Hindi nangangahulugan na completely na malaya ka na sa kulungan. Meron pa rin supervision. Yan yung tinatawag natin na custody theory. Dapat constantly under supervision and control ka pa rin. Control court, supervision, probation officer. Ulitin ko, pag control korte, pag supervision, probation officer. Ano tawag ko sa theory na yun? Custody theory. Ayan. Custody theory. Custody theory. Alright, next tayo. Number 78. Pangsabutan. Okay. A criminal will serve a range of years as determined by the judge. The minimum time period is usually set, and after the minimum sentence passes, the case will before parole board which set the actual date of release. Okay, what kind of sentence is this? Yung criminal daw will serve a range of years as determined by the judge. So meron siyang range of years na determined by the judge. The minimum period is usually set
And then, after the minimum passes, the case will go to the parole board which set the actual release. Anong tawag sa sentence na to? Okay, patay tayo mga idol. Diba? Nakabisado nyo to eh. Ano to? Ito yung tinatawag natin na, di ba? Indeterminate sentence. Okay, indeterminate sentence. Patay tayo dyan. May minimum nga, di ba? May minimum period, and after the minimum sentence passes, the case will go to the parole board. Di ba nga, ang parole ay galing naman yan sa indeterminate sentence law. Sir, ano yung is law? Indeterminate sentence law. Di ba? Indeterminate sentence yan eh. Pag sinabi nating indeterminate sentence, wala kang fixed duration. Di ba? No fixed duration. Pwedeng matapos ng mas maaga, pwedeng matapos ng matagal. Basta tatandaan nyo, pag indeterminate sentence, meron siyang minimum, medium, and minimum. Para hindi kayo malito, ito yung sentensya na hinahati. Gusto nyo na mas brutal na word, ito yung sentensya na binibiyak. Diba? Ito buo, idol. Pag buo yan, kailangan mong i-serve yan, yung whole na yan, ang tawag dyan, determinate. Determinate kasi may saktong duration dyan. Diba? Sabi, ikaw ay sinesentensyahan ng 20 years na pangungulungan. That is determinate sentence. Pero pag ikaw sinabihan na, ikaw, Pedro, ay sinesentensyahan ng minimum ng prison correctional at ng maximum ng reclusion temporal. Ibig sabihin nun, meron kang minimum na kailangan i-serve at merong maximum na kailangan mong matapos. So, hindi yon hindi siya fix. So, pwedeng pag-serve mo ng minimum, pwedeng makalaya ka na sa pamamagitan ng parole. So, ang tanong, sino lang ang pwedeng mag-parole? Yung mga may sentence na indeterminate sentence. Yun yung mga walang fixed na duration. Yun yung mga may penalty na hinahati sa 3. Di ba? Yung penalty nila binibiyak. Siguro ba yun ang gusto nyo salita para matandaan nyo yung indeterminate sentence? Tatak nyo sa kokote nyo. Ito yung penalty na hinahati na parang bibingka. Dinidivide into 3, di ba? May minimum, medium, and maximum. Pag na-serve mo itong portion na ito, bossy, itong minimum, ito yung time na pwede ka nang mag-apply ng parole. At pag nabigyan ka ng parole, etong medium sa maximum is i-render mo na yan, isa-serve mo na yan sa community. Naintindihan nyo ba mga idol? Naintindihan nyo ba pagkakaiba? Gumamit na ako ng tawag dito, sample, di ba? Full, determinate, buo, di ba? Buo, kailangan mo i-serve yun eh. Wala tayong magagawa doon. Hindi natin pwedeng biyakin ng 20 years, di ba? Hindi natin pwedeng hatiin ng 20 years. Pero kung yung court ang nagate, sabi niya, minimum period of prison correctional, maximum period of reclusion temporal, at tawag dyan indeterminate sentence. Ngayon, pag na-serve mo yung minimum, halimbawa, ganun nga yung sentensya mo, pag na-serve mo na yung prison correctional minimum, pwede ka na mag-apply ng parole. At pag granted ka, yung remaining mo, dun na sa community mo, i-serve. Naintindihan nyo, mga idol? Nag-guess nyo ba? Pa-feedback naman. Sir. Wala. Alright. Sige. Ganun lang kasimple, di ba? Gumamit ka ng salitang makakapag-describe, di ba? Biyakin mo ako. Biyakin mo. Hatiin mo yung penalty ko, di ba? Okay. Yun, ha? Anong gusto mo? Indeterminate sentence or determinate sentence? Magaling. Sir, ano naman yung threefold rule? Ano naman yung threefold rule? Sa ano naman yan? Sa CLJ, di ba? Kapag 4 ang sentensya mo, di ba? Pag 4, di ba? More than 2 yan eh. Kung isang total mo yon, dapat hindi lalampas doon sa yung i-total mo yon, dapat hindi lalampas ng 40 years, di ba? And that is the threefold sentence. Pag lampas hanggang 40 years lang dapat yan. Diba? The sum total of which not more than 40 years. Okay, yan. Threefold sentence naman. Sa ano yan? Sa CLJ. Okay? Parole sentence, walang ganyan. Okay? So, tandaan na, determinate sentence, buo. Determinate, may fix, permanente. Pag indeterminate, hinahati sa 3. So, pag magpaparole ka, bossing, hindi ka pwedeng magparole kung ang sentensya mo ay determinate sentence. Diba? Dapat indeterminate sentence. Alright? Sige. Anong batas yun? Act number 4103. Diba? Act number 4103. Indeterminate sentence. Okay? Next, ayan,
Entire, buo, full. Buo. Ito naman, hinahati. Ayan. Yan yung ibig sabihin nun. Indeterminate sa determinate sentence. Example ng determinate sentence, life imprisonment, yan. Reclusion perpetua, yan. And straight penalty. Pag ang penalty mo, straight penalty, that is determinate sentence. Okay? Malinaw na. Sige, next na tayo mga idol. 79, Miss Beautiful Disaster. Ito na yun, na-discuss ko to kanina. Magandang tanong. Sir, question po, pag ang probationer po ba habang nagsaserve ng sentence sa community ay nakapatay po, idadagdag po ba yun sa kanyang original sentence o bagong offense? Okay, good question. What will happen if a probationer committed a crime? Committed new offense. Hindi lang nakapatay, new offense. Paano pag nakagawa siya ng panibagong krimen? Idol, tatlong magiging possible dyan. Good question. Tatlong possible scenario dyan. Number one, tatlong mangyayari dyan. Una, tawag dito, yung probation mo, tawag dito, ire-revoke yun. Ire-revoke yung probation mo, aarestuin ka. Arrest and recommitment. Okay? Arrest, recommitment. Okay, serve the original. Diba? Ibabalik ka sa kulungan. Aarestuin ka, tapos ibabalik ka. Serve mo yung original and charge for new offense. Yun. Okay, diba? Ganito. Naka-probation ka, tapos nakagawa ka ng panibagong krimen. Ano mangyayari daw sa'yo? Una, aarestuin ka. Ibabalik ka sa kulungan. Number 2, gagawin ka, isa-serve mo yung original sentence. And number 3, tatlo yung mangyayari yan. Tatlo yan, sabay-sabay yan. I-charge ka for new offense. Yun lang. Diba? Ganun lang, idol. Diba? Makakasuhan ka ng panibagong offense. Bukod pa dun sa original sentence mo. So, gets mo ba? Diba? Ganito. Nag-probation ako sa kasong theft. Tapos, nakapatay ako sa community. Diba? Ngayon, huhulihin ako, ibabalik ako sa kulungan, isa-serve ko yung sentence ko sa theft. And hindi lang yun. Kakasuhan pa ako sa bago kong krimen na murder or homicide. Na-gets? Nakuha ba, idol? Naintindihan mo yung paliwanag ko yung sa nagtanong? Okay ba? Ayun, okay. O Kawasaki, ay Kawasaki. Kurosaki pala, o shoutout sa'yo, Kurosaki. Yun, okay. Next. Kala ko Kawasaki. 79. Okay? Ano-ano yung mga pangalan nyo, no? Hindi kayo mag-rename sa totoo yung pangalan. Okay? Baka may hater ako dito, ha? Hindi, joke lang. Wala ba akong hater dito? Love nyo ba ako, mga idol? Okay, katulad ng pagmamahal nyo kay Sir John. Yan. Miss Beautiful Disaster was given conditional pardon. Wala naman nakapasok dito na Alice Guo, no? Wala naman. Wala ba nakapasok dito na, na kalaban? Hindi, joke lang. Okay. Number 79. Ayan. Okay, yan. Miss Beautiful Disaster, diba, was given conditional pardon by the President. However, she violated the same. What will happen to her sentence supposing her crime remitted by conditional pardon as the penalty of not more than prison correctional? Not more than prison correctional. Ibig sabihin, not more than 6 years. Okay. Ano daw to? Si Beautiful Disaster, nabigyan siya ng conditional pardon. Ngayon, na-violate niya yung conditional pardon niya. Ito, nabanggit ko to kanina. May nagtanong kanina. Ito may nagtanong kanina. Ayan, silingat. Diba? Silingat pala. Diba? Nasa batas yan, diba? Yun. Anong yan? Violation of conditional pardon. Nabanggit ko na yan kanina. He will be penalized by prison correctional in its minimum. Ganito lang yan, mga idol. Kung ang penalty mo ay below 6 years, di ba? Ang gagawin sa'yo, kakasuhan ka ng minimum period ng prison correction. Ano ba ang minimum period ng prison correctional? 6 months, di ba? 6 months and 1 day to 2 years. O, di ba? Yun lang. 6 months and 1 day to 2 years. Mas mababa. Pero pag more than prison correctional, ang mangyayari dyan, sige, number 80. What if, suppose, from the foregoing scenario, the penalty remitted is prison mayor or more than 6 years. Diba? Importante din ito. Paano kapag more than 6 years yung penalty?
Tandaan nyo, ito ay paglabag sa conditional pardon, ha? Nabanggit ko na to kanina. Sa conditional pardon ito. Sa conditional pardon, kailangan mo ma-serve yung 1/2 of the minimum. Di ba? Ngayon, pag na-serve mo yung 1/2 of the minimum, okay? Tapos gumawa ka ng violation, suppose yung penalty mo ay more than 6 years. Ano mangyayari sa'yo? Siyempre, hindi na letter A yan. Eto kapag less than 6 years. So, hindi na letter A yan. Anong gagawin? Extended by the court? Okay. Ano sagot? Serve the original sentence? Delta. Okay. Serve the unexpired portion. Okay, letter D. Yung unexpired portion. Yung ano mo, yung remaining, di ba? Yung unexpired portion. Alright? So, letter D ang tamang sagot dito, mga idol. Serve the unexpired portion of your sentence. Yan. Okay? Tandaan, ha? Tandaan. Yun ang pagkakaiba nila, mga bossing. Sige, therapeutic modalities na tayo. May tanong kayo sa core 2. Di ba? May another, pa naman tayo? May 100 questions pa ako na set B. Yan, or dalawang set to eh. Okay? Therapeutic modalities. Therapeutic modalities. Alright? Sige. Handa na kayo, family? Good morning, family. Anong sagot nyo? Morning, family. Good morning, family. Kakanta si Krame, family. Kakanta siya ng Morning, brother. Good morning, brother. Binulat kita. kakanta daw si Krame, family. Magsasample siya. Wala na si Krame ngayon. Wala si Krame, ah. For the latest news. For the latest news. Ala, kabisado, ah. Nakulong ka ba dati, idol? Morning meeting daw, morning meeting. Magalawan ng mga preso, ah. May taga Basikilat, sir. Mamaya, may mga questions pa naman tayo. Yan. Number 81. Okay. An act which creates Board of Claims under DOJ for claim for compensation of victims of violent crime. Ano yan? Ano sagot dyan? An act which creates a board of claim under DOJ for claims for compensation of victims of violent crime. Ano kaya to? Anong batas kaya to? Board of Claims. Alam niyo ba na pwedeng doon kasi nag-OJT, okay. Alam niyo ba na pwede kang mag-claim ng compensation kung ikaw ay victim ng violent crime at unjust imprisonment? Alam niyo ba yon? Na kung ikaw ay kinulong ng walang kasalanan at napatunayan na ikaw ay inosente, di ba? Pwede kang mag-claim sa ating Board of Claims ng payment, di ba? Babayaran yung mga years mo na nakulong ka. Kala nyo, mayroon ganun. O, ngayon nyo lang ba alam yan? Ano yun? Anong batas yung nagsabi nun? Na pwede kang mag-claim ng compensation kung ikaw ay victim ng violent crime or unjustly imprisoned. Kabayaran, di ba? Babayaran, sinili mo yung gobyerno, kinulong ka ng wala kang kasalanan, di ba? Yun. So, ano yan? Republic Act 7309. Okay, Republic Act 7309. Yung letter A, BAUSI yan, di ba? BAUSI yan. Etong 7610, ano yan eh? Child abuse. Etong 9372, ito yung Human Security Act. Ang layo naman. Eto, Board of Claims. Etong RA 7309. Pero wala na rin mga ganyan, mga digits sa board, bihira na rin. Pero ang purpose ko lang yan, para i-introduce sa inyo yung tinatawag natin na Victim Compensation Program. Sa therapeutic. Nasa ano din yan, kasali din yan sa curriculum. Okay. Sa RA 7309, ito yung law na gumawa ng Board of Claims under Department of Justice. Okay, Board of Claims. Ito yung compensation ng mga biktima ng mga unjustly imprisoned, di ba? Mga kinulong ng walang kasalanan, mga violent crimes like rape, di ba? Mga ganyan, biktima ng mga violent crimes. Pwede silang mag-claim ng bayad sa ating DOJ. Okay, paano process? Ayan. Who may apply? Who may apply for compensation? Ang isang taong kinulong ng wala namang kasalanan tapos na-acquit, di ba? Pwede siyang mag-claim ng compensation. By the book to, pero in reality, mahirap to, idol. Okay? So, basta at least, alam nyo na, sir, pwede palang mag-claim ng kabayaran kung ikaw ay nakulong ng walang kasalanan. Pwede. Pababayaran mo yung mga months na kinulong ka. A person who was unjustly detained and released without being charged. So, ikaw, kinulong ka, okay, halimbawa, arbitrary detention, wala namang sinampa sa'yo, pwede kang mag-claim ng compensation. Pababayaran mo kung gaano ka katagal na nakulong at hindi ka naman kinasuhan.
So, unjustly imprisonment, unjust imprisoned, and unjust detention. Number 3, a person who is a victim of arbitrary detention by the authorities as defined in the revised penal code under final judgment of the court. Okay, under final judgment of the court. Halimbawa, victim ka ng arbitrary detention na under ng revised penal code. Yan. Number 4, a person who is a victim of violent crime and which includes rape and offenses committed in malice without which resulted to death. Halimbawa, rape with homicide. O, yun. Yung biktima, pwede silang mag-claim ng compensation doon. Pwede magpa-claim ng compensation. Ano one? When should the claim be filed? O, merong time na pwede ka lang mag-claim ng compensation. Number 1, the claim should be filed with the board of person entitled to the compensation. Ibig sabihin yung tao, halimbawa, kung ikaw yung nakulong ng walang kasalanan, ikaw yung mag-claim ng compensation. At dapat, mag-claim ka lang within 6 months being released or imprisoned. Okay? Within 6 months lang yan. Within 6 months. O pagka hindi ka nag-avail within 6 months, wala na. So, dapat 6 months mula nung nakalaya ka, doon ka lang pwedeng mag-claim ng compensation. Another one, okay, detention or from the date is suffered damages. Yun. So, yun. Pareho lang yan. Iisa lang pala yan. Otherwise, what will happen? Deemed waiver na. So, pag halimbawa, nakulong ako ng 10 years, tapos na-quit ako, dapat mag-file ako ng claim sa Board of Claim within 6 months. Pag hindi ko ginawa yon, ang mangyayari sa akin, wala na. After 6 months, hindi na ako pwedeng mag-claim ng compensation or kabayaran. Diba? Galing naman ng ano dyan, no? Meron pa talagang time na mag-avail. How is claim filed? Paano? Paano ko mag-file ng claim? Interviewing ka dyan. Mag-file ka muna ng application form sa Board of Claims. Yan. Filing application form. Pahirapan to mga idol, kala nyo ha. Thereafter, you will be interviewed. O, i-interviewing ka pa. Interviewing ka, totoo ba talaga na nakulong ka nang wala kang kasalanan? Nasaan yung mga papel mo? Ito po. O, diba? Para sa magkano lang kaya yan? Okay. Para sa magkano lang yan? Tingnan nyo, how much is given to the qualified applicant? Pag nakulong ka ng walang kasalanan, di ba, may fraction po tayo ng kada buwan. Shall be based on number of months. Per month yan, number of months. Dapat, ano sabi dito, in no case shall such compensation exceed 1,000 pesos per month. Wait, di ba? Grabe, ano, papahirapan mo pa sarili mo, tapos mag-claim ka pa sa gobyerno, tapos ang makukuha mo, not exceeding 1,000 pesos per month. Di ba? Tapos may maximum yan, mga idol. And in all other cases, may be approved not exceeding 10,000 pesos. O, sa ganito, pagkalimbawa, 1 year ka nakulong, edi 12,000 yun, di ba? Not exceeding, 12,000. Multiply mo sa 10 taon. Magkano yun? 120,000, di ba? O, kinulong ka ng 10 years, babayaran ka ng 120,000. Sabi ni Andon, kanila na yan. Okay. At bago ka dyan, bago ka bigyan, syempre pahirapan pa yan, idol. Alam nyo ba, kapag ang gobyerno ang naniningil, eto realidad. Pag ang gobyerno naniningil, grabe makapataw ng mga interest, ng mga taxes, di ba? Mga penalty, mga ganyan, hindi ka lang nakapagbayad ng isang buwan, lalaki na yung interest niyan. Pero pag ikaw yung naniningil sa gobyerno, ang tagal, di ba? Ganun talaga reality. Ganun talagang reality. Subukan nyo mag-claim sa government, pahirapan. Pero pag sila nangolekta, mabilis. Diba? Kaya hindi mo binayaran, sangkatutak na penalty yung darating sa'yo. Diba? Sa buwis na lang natin. Diba? Ganun talaga buhay, mga idol. Mukhang makakagawa na ulit kami ng krimen bago makakuha. RDO 85, diba? RDO 85 po. Ano ba, taga ano ba to? Si ma'am, taga BIR ba to? Okay. Si Bilya Seran, bakit RDO 85? Taga BIR po ba kayo? Kung nagagawa ka ng krimen, di ba? Meron tayo nanonood na taga RDO 85, taga BIR ata to eh. Okay, sir, pwede advance ng 120k sa kada ako makulong. Hoy! Ano yan? Bakit pa yan? Payag ka, ikukulong ka ng 10 years pero ibibigay sa'yo 120k. Payag ka, bossing? Huwag na lang. Sa inyo na pera nyo, di ba? Kupal ba sila, bossing? Yun, di ba? Tax nga, mahal singil. Cuadro Alas Junior daw. Meron Junior ni Cuadro Alas dito. Okay. So, all other cases,
The maximum na nag-rename kayo Quadro Alas Junior. Wait ka, boss. Meron taga BIR dito, RDO 58. Ayan ang pangalan ni Mamo. RDO 58. Sigurado ako taga BIR to. Okay. Yun. In all other cases, di ba pag sinabi nating RDO, Revenue District Office yan. Ano ba yung RDO 85? Ma-search nga. RDO 85. Saan lugar kaya yan? Okay. Kaya nanonood sa atin, taga BIR, boss. Magbayad tayo ng tax. RDO 85. Saan yun? Samar! Okay. Taga Samar. RDO 85. Uli. Okay. Taga Samar yung taga BIR natin. Wait. Okay? Sige. May nanonood sa atin, mga boss. Kaya, ingatan nyo. Yan. Ingat. Oo. Wala naman akong dito. Wala naman akong TIN number. Kaya ayos lang. Pero madali lang yan. Isa-search lang nila pangalan ko. Pero tayo mga idol, nagbabayad tayo ng tamang buwis. Bayad tayo ng tamang buwis. Yan. Declared lahat yan. Hindi pwedeng hindi natin declared yan, di ba? Patay tayo dyan. Baka manghingi ng OR yan si ma'am. Okay yan, sige. All other cases, the maximum for which the board may approve a claim shall not exceed 10,000 pesos. Diba? Okay? Yan, sa mga other cases. Like yung sa mga, di ba, victims of violent crime, di ba, mga ganyan. Yan. Shall not exceed 10,000 pesos. Okay, next. Pwede bang i-apila yun? Ang dami namang proseso nyo. Di ba, pwede bang i-apila? Pwede naman. Halimbawa, na-deny yung claim mo, pwede kang mag-appeal within 15 days. Same lang naman yan. Sa saan ka mag-apila? Sa Secretary of Justice. And it will be final and executory. Number 82. Yan. Mga na tayo, behavioral shaping tools tayo, mga idol. It is done when a negative behavior or infraction to the rules or norms in the same offense are done for the third time or more. Yan, third time or more, mga idol. Third time na. Okay. Nasagot, Army cat daw, oy. Okay? Ano yan? It is done when negative behavior or infraction to the rules or norm in the same offense are done for the third time or more. Third time or more. 3 times or more. Ano to? Counseling to, di ba? Ano to? Talk to, pull up, dealt with, haircut. Okay? Hindi yan dealt with. Kasi pag dealt with, second time. For the second time. Pag 2 beses kang gumawa ng violation, yan. That is dealt with. Natakalan ka daw. Okay? Hindi. Okay. Ang talk to naman, okay. Ang talk to ay outright correction of a wrong. Outright. Direct. Direct correction. Pag sinabing talk to ka, sasabihin ka, family. Mali yung ginagawa mo, family. Bakit ka ganyan? Diba? Bakit mo kinain yung pagkain ko, family? Diba? Family, masama yan. Huwag mo nang uulitin, family. Anong tawag doon? Talk to. Okay? Ang talk to, mga idol, ay kinakausap ko siya. Siyempre, directly. Ang pull up, ang pull up, it encourages, encourages honesty, surrender, admission, yan. Pag-amin ng kasalanan. So ito, pull up siya. Pagka hindi natin kilala kung sino yung gumawa ng krimen, ganito lang, napakasimple, krimen tuloy. Violation pala. Pag talk to, kilala mo kung sino yung nakagawa ng kasalanan or wrong. So ang gagawin mo, ito-talk to mo siya, kakausapin mo siya, prangkahin mo siya. Kumbaga sa Tagalog, prangka. Pero pag pull up, hindi natin alam kung sino yung gumawa ng kasalanan. So, ang gagawin natin, palulutangin natin siya. Paano nito ginagawa? Paano ginagawang pull up? Okay. Sino sa ating mga family dito sa Selda 1 ang nagnakaw ng natirang pagkain ko kanina sa kaldero? Yon.
Sinong kumain ng natitira kong sinigang na baboy sa kaldero ko nang hindi nagpaalam sa akin? Oh, sumagot na, family. Ako po. Yan, tumayo. Ayan. Pagka tumayo, ibig sabihin, honest. Diba? Yun ang pull up. Kaya nga siya pinupull up, pinapalutang mo siya. Hindi natin alam kung sino yung, diba? Hindi na, ako, may umamin. Oh, Lolo Huran. Oh, bakit mo naman ginawa yan? Oh, anong gagawin? Siyempre sa pull up, merong elaboration. Sa pull up with elaboration. Oh, family, anong masasabi nyo kay Lolo Huran? Kinain niya yung sinigang ng kanyang kapwa preso. Diba? Anong masasabi nyo sa kanya, family? Yes, sa morning meeting yung mga yan. Lahat ng behavioral shaping tools, sa morning meeting ginagawa yan. Mamaya, pag-usapan natin. Nasa behavioral shaping tools pa lang tayo. Pag-usapan natin yung morning meeting, pre-morning meeting na yan. Kaya mag-alala. Gusto nyo, gawin natin eh. Gusto nyo, sadula pa natin eh. Diba? 6 na buwan kong ginawa yan eh, di ba? Nung nag-training ako. Ay, 6 na buwan, nasa 1 buwan pala. Diba? Subject namin to dati. TCMP, subject ko to. Tinapos namin to sa training. Yan, oh. Okay, anong masasabi nyo, family, kay Lolo Huran? Kinain niya yung sinigang ng kanyang kapwa preso. Yan. Family, masama yan. Sa susunod, magpaalam ka na lang. Kung nagugutom ka, sabihin mo, hindi yung kukunin mo nang hindi ka nagpapaalam. O, so yun, family ha. Alam mo na, opo. Yan. Elaborate, papaliwanag. Pero dito, class, hindi naman ito yung elaboration na mumurahin mo siya, ipapaya mo siya na ngayon mo, patay gutom ka, hindi ba yung gano'n, di ba? Animal ka, hayop ka, hindi gano'n, ha? Dapat ito ay maayos na elaboration. Yan, sorry brother, sorry family, sabi ni Lolo Huran. O, so Lolo Huran, alam mo na, Lolo Huran, ha? Huwag ka nang kumain. Pag nagugutom ka, magpaalam ka para mabigyan ka, hindi yung kumukuha ka ng hindi nagpapaalam. Masama yan, pag nanakaw yan, kapatid. O, naintindihan mo, family, o, that's pull up. At least, si Lolo Huran ay honest. Inamin niya na siyang kumain ng sinigang na ulam, di ba? O, problema, paano pag hindi umamin? Mahirap natin paaminin yan. Lalong-lalo na mga lalaki, di ba, mga boys, di ba? Yan yung mga mahirap i-pull up. Ang pinakamahirap i-pull up, mga lalaki, di ba? Huling-huli mo na, hindi pa aamin, di ba? Uy, may mga magko-comment dyan, tingnan nyo. Tama ba mga girls? Yung mga lalaki, no, ang hirap i-pull up. Diba, ang hirap i-pull up mo yan. Hindi honest, hindi umaamin ng kasalanan, huling-huli mo na, hindi pa rin sasagot, di ba? Hindi ako yun. Baka kambal ko yun, di ba? Mga ganern, di ba? Patay tayo dyan. Okay. So, tandaan ha, pag dealt with, huli pero di kulong, sabi ni Chuchay. May kilala ako, sir. Dakop gani na tinikal pa. Paano to? Si Chuchay. Si Chuchay, huli pero di kulong daw. Yun. Okay. Ano pa? Dealt with. Halimbawa, inulit niya, no? Hindi siya natuto, no? Inulit niya pa rin. Kumain pa rin siya ng sinigang, di ba? Nagutom ulit. Ito si Lolo Huran talaga makulit, no? Unang beses, pinagsabihan na siya sa pull-up na pag kumain siya, magpaalam siya. Di ba? Ngayon, pangalawang beses, nagnakaw na naman ng pagkain si Lolo Huran. May ano pala kayo dito, may sugi kayo si Chuchay. Sa akin sa kabila si Aisa eh. Si Chuchay pala dito. At least na-inform ako. Si Chuchay pala. Chuchay! Ayan. Hoy. Ano yung tanong ko? Paano ko pag inulit ni Lolo Huran? Lolo Huran. Yung kanyang kasalanan. Okay. Ano? Family, anong gagawin natin kay Lolo Huran? Subject natin siya to dealt with. Mga idol, eto para hindi ka malito. Dealt with, haircut, saka general meeting, lahat yan counseling. Itong mga yan. Para hindi kayo malito, at least ayun yun na. Etong mga tatlong ito, mga idol, ito ay counseling technique.
Counseling. Kapag nagkasali, ka-counseling natin, di ba? Counseling lahat yan. Magkakaiba lang sila. Ang dealt with, pag second time. Ang haircut, kapag third time. For minor, first time sa major. General meeting kapag repetitive, paulit-ulit. Violator. Paulit-ulit, more than 3. General meeting na yan. So, nakadepende kung anong counseling ang gagawin. Depende kung ilang beses kang gumawa ng pagkakasala sa kulungan. So, pag pangalawang beses, at pag una, pag first, ito, dito pa lang. Pag una, talk to pull up. Yan. Para magets nyo. Diba? Yung iba kasi binabasa lang ito eh. Diba? Practice kasi yan na may by experience tong explanation ko sa inyo kaya aware ako dito. Eto, mga una, pag unang beses ka nagkasala, pwede kang i-talk to kung kilala ka. Kung alam na ikaw talaga yung gumawa ng kasalanan. Pwede i-pull up ka kung hindi matukoy kung sino talaga gumawa ng kasalanan. Ngayon, pag natukoy na at inulit mo for the second time, subject ka na to counseling na tinatawag na dealt with. Pero pagka hindi ka nagtanda, ayok ka, di ba? Kain ka pa rin ng sinigang, subject ka to haircut. Okay, haircut, hindi yan puputulin ng ano. Baka sinisip nyo dito na, Sir, gugupitan? Hindi ganun, di ba? Anong gugupitan? Hindi ko gugupitan dyan, idol. Hindi, takal. Okay, yan na naman tayo. Oh, family tayo dito, sabi ni Chuchay. Oh, yes, family. Yan, isang pamilya tayo. We are family. Okay, loloran. Hindi ka gugupitan, loloran. Hindi ka rin tatadyakan, loloran. At mas lalong hindi ka tatakalan. Yun ang nangyayari sa totoong buhay. Pero sa libro, hindi pwedeng gano'n. Okay, by the book. Ang mangyayari dyan is, sa totoong buhay, nadulas no? Okay. Oh. Ang haircut, kasi iniisip nyo na, hindi ka gugupitan, idol. Counseling lang yan. Puro mga counseling yan. Kakausapin ka, di ba? Sabihin na, oh, ikaw, musab. Bakit hindi ka nagbuhos ng tae? Bakit pangatlong beses mo na yan? Kuya Badang, pangatlong beses mo na yan. O, di ba? Hindi, sabihin ka, bakit mo kasi ginawa yan, family? Huwag ganun. Ayan, kakausapin ka for the third time. Haircut, counseling. Sir, paano pagka hindi nagtanda? Paulit-ulit. Hindi lang pangatlong beses. Di ba? Naalala ko yung kay Badang eh. Pangatlong beses mo na yan. Hindi lang pangatlong beses. More than 3. Ano na? General meeting. Okay, general meeting kasi paulit-ulit na siya. Pag mas mahigit sa 3 beses siyang ginawa yung kasalanan, di ba? Una, nagnakaw siya ng pagkain. Pangalawa, kumain na naman siya ng hindi ganyan. Number 3, ganun pa rin. Di ba? Anong sasabihin natin kay ano? Anong sasabihin natin kay Lolo Uran? Lolo Uran, parang awa mo na magtanda ka naman. O, di ba? Magtanda ka naman. Lolo Uran, parang awa mo na magbago ka naman. Itong mga katagang iyong tatandaan. Huwag mong kainin ang hindi mo ulam. Di ba? Tama ba, boss? Huwag mong kainin ang hindi mo ulam. Ipagpaubaya mo na sa iba yan. Di ba? Yun. Huwag kainin ang hindi ulam. Yan ang lesson of the day, Lolo Uran, ha? Huwag mong kainin ang hindi mo ulam. Tandaan mo yan, Lolo Uran. Kainin mo lang yung ulam mo. Yan. Sorry, brother. Palagi kasi akong gutom. Awit ka, boss. Sumasabay talaga. O, di ba? Lolo Uran, huwag mong kainin ang hindi mo ulam. At huwag mo ring diligan ang hindi mo halaman. Hoy! Joke lang. Okay. Sige. Hala. Tayo dyan. Okay, ulit. Ano daw? Anong haircut? Dealt with haircut sa general meeting. Lahat yan ay counseling. Makakadinig kayo ng mga banat dito, mga idol. Mga banat ng mga makata. Di ba? Makatanga. Okay. Dealt with second time. Third time, by the book to ha. Haircut. Paulit-ulit, general meeting. Okay? Ang dami yan. Okay? Sige. Usapang Usapang behavioral shaping tools. Aralin na rin natin lahat. O, naintindihan nyo ba yun, mga idol? O, sige. Mamaya, didiscuss natin yan. Lahat. Lahat yan. Sir, alright. May tanong dito. Sir, tanong lang po, sa pag-apply po ba
ng parol, di ba po kailangan i-serve ang minimum sentence tapos meron po daw ang tinatawag na GCTA. If yung sentence po ng tao is pasok po sa parol, pwede po bang ibawas yung GCTA niya sa pag-serve ng minimum sentence? Oo, idol. Ibabawas talaga yon yung GCTA. Kung computein yung GCTA, isa sa requirement para makapag-apply ka ng parol, kailangan nagpakita ka ng good behavior at ang ebidensya dyan, meron kang GCTA. Di ba? Ang magiging ebidensya mo, Kim, sa pag-apply ng parol, ay Kim, Tori Kurosaki, yung GCTA mo, yun ang magiging ebidensya mo. Paano patunay na ikaw ay nagpakita ng good behavior sa loob ng kulungan? Ito po yung mga GCTA ko. Ito po yung mga deduction ko. Yun. So kung tanong mo, ibabawas ba yung GCTA? The answer is yes. Yun nga yung magiging evidence mo dun ng good conduct mo. Okay? Kaya na, behavioral shaping tools na tayo mga idol. Bakit ba kailangan? Baka tools, ha? Mga tools, ha? Okay, yun. Sabi ni Kurosa, yun, tools. Ang mga tools na to, hindi ito yung mga tools na akala nyo, yung mga materials, ha? Ito yung behavioral shaping tools para maayos natin ang kanyang behavior. So, it is the process of strengthening the learning process and practice of more adaptive behaviors. Strengthening the learning process. Ang ginagawa sa behavioral shaping tools ay para matuto ang isang inmate or ang isang resident. Okay? By the way, anong tawag sa mga ano dyan? Anong tawag sa mga PDL dyan sa therapeutic modalities na yan? Or therapeutic community? Sa TC na yan? Sa TC na yan? Anong tawag sa kanila? Okay, yung pinakamataas ang tawag dyan, PDL coordinator. Ano yung PDL coordinator? Ano yan? Yan yung mayor, idol. Susunod sa kanya, senior residents. Tapos mga counselor. Yan, yung mga taga-counseling. And then mababa, residents. So kung ikaw ay ano lang, hindi ka naman matagal, hindi ka pa naman bago ka pa lang sa kulungan, hindi ka naman mayor, ikaw ay residents. Yan yung mga hierarchy, ha. Sir, may ranggo ba ang mga PDL? May ranggo ba ang mga PDL? Walang ranggo ang mga PDL, di ba? Yan lang ang kanilang position diyan. Depende so kung kaano sila katagal sa loob ng kulungan. Pag bago pa lang residents, pag matagal ka na senior residents. Kapag PDL coordinator, ikaw yung mayor. Anong tanong dito? Sir, pwede mong ma-define yung learning experience. Mamaya. Okay, mag-alala. Ano ba naman? Nandyan lahat. Ina-explain ko pa lang yung meaning ng behavioral shaping tools. Ina-explain ko pa lang. Ganito, ha? Bakit kailangan ng... Okay, trust the process, mga idol. Okay, mga lalab kung ginagawa ko, ha? Kung natapos na tayo at hindi ko na-discuss, doon kayo magtanong. Di ba yun yung rule ko kahapon? Di ba yun yung rule ko sa inyo kahapon? Di ba? Huwag nyo munang pangunahan yung discussion ko. Antayin nyo lang. Pag hindi ko natanong, hindi ko na-discuss, doon kayo magtanong. Kasi nandyan lahat yan. Dine-define ko pa lang yung idol. Dine-define ko pa lang yung meaning ng behavioral shaping tools. Yung question reserve for mamaya reserve natin mamaya, idol, ha? Okay, sige, makinig muna kayo. Okay. So, ang behavioral shaping tools ay ginagawa kapag may ginawang violation ang isang resident. Okay, pag may ginawang violation ng isang resident. So, para ma-strengthening natin yung matututo siya sa kanyang pagkakamali, yun yung ibig sabihin yan, eh. Para matuto siya sa kanyang pagkakamali, kailangan natin ng mga tools na gamitin. Ano itong mga tools na to? Ito yung behavioral shaping tools. And para magbago siya sa loob ng kulungan. Ito rin, idol, kaya nga siya behavioral shaping, eh. Ginagamit ito para i-correct yung negative behavior. Since may negative behavior ka, na nakakapinsala sa mga kapwa mong inmate, di ba? Dito yan gagamitan ng tools. Yung tools na mga to, ito yung mga yung mga tools na i-discuss natin, ito yung mga paraan para ma-correct natin yung negative behavior na taglay ng inmate. Actually, okay, alam nyo, trivia, itong behavioral shaping tools na to, pwede nyo rin gamitin sa inyong tahanan. Okay, hindi mo kailangan maging PDL para gumamit ka ng mga tools. Kung kayo medyo merong hindi pagkakaintindihan sa inyong bahay, pwede kayong pwede nyo gamitin itong mga behavioral shaping tools. Kung meron kayong mga kapatid na sobrang batugan, mga kapatid na tamad, di ba? Nakakaaway yung mga kapamilya nyo, baka kailangan yung mag-behavioral shaping tools para ma-correct nyo yung behavior nila.
Kasi pamilya nyo yan eh. Di ba? Isang community kayo eh. Hindi lang naman kailangan dito na maging PBL ka para gamitin mo ito eh. Kung naninirahan kayo sa isang community, maganda nyo gawin to sa bahay nyo. Di ba? Actually sa bahay namin, ginagawa ko to. Di ba? Pinupull up ko yung tatay ko. Hindi, joke lang. Okay? Hindi pwede. Wala naman. Kung may alitan, ganun, prangkain mo, di ba? O, Ading, pinagsadot ka, Ading. Diba? Ading, nagkatoy man, Ading, halika dito, bakit ang tamad-tamad mo? Ganon, di ba? O, yun. Sabihin mo siya, baka mas maganda kung ganon, gumamit kayo ng behavioral shaping tools. Eh di kung si Ading mo ay pasaway, hindi nagtatrabaho, i-haircut mo din. Joke lang. I-counseling mo, bigyan mo siya ng learning experience, di ba? Gamitin mo itong mga to. O, i-apply nyo kung ano yung natutunan nyo sa therapeutic modality. Sir, pwede pala yan sa tahanan? Pwede. Pwede to. Para mas maayos yung samahan sa tahanan. Pwede yung, kung tatingin nyo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, meron kayong hindi pagkakaunawaan, yan. Pwede kayong mag-behavioral shaping tools. Okay? Yan ang tandaan. Yan. Behavioral shaping tools. It is used to correct the negative behavior and to strengthen the learning process so that you can change your behavior from a bad into a good behavior. Mula sa pangit na ugali na nakasanayan mo, pag nandito ka sa loob ng kulungan, babaguhin yan. Ano yung mga paraan para mabago ang ugali mo yan? Behavioral shaping tools. And eto na sila, hierarchy. May pagkakasunod-sunod yan, mga idol. Yan, ha? Okay, alright, family. Talk to. Family. Bakit naman ganun, family? Bakit hindi ka naglinis ng CR, ikaw dapat ang toka ngayon? Sa susunod, pagka ikaw yung naka-schedule, maglinis naman kayo ng CR. Kasi kapag kami naman naka-schedule, kami naman naglilinis. Sige, family. Sa susunod, alam ko na. Ano tawag doon? Talk to. Direct correction. Sinabihan mo na agad-agad. Outrightly. Immediately. Sana all ganyan, no? Direktang sinasabi yung kanilang nararamdaman. Di ba? Sana all, okay? So, kung hindi mo siya kayang i-talk to, baka kailangan mo siyang i-pull up, di ba? Gusto niyo i-pull up ko din kayo? Yan. Pull up. Totoo, tama, Musab. Natuto talaga to sa Quran. Friendly reminder lang. Counseling na paalala lang sa'yo na hindi mo dapat ginagawa yon. Okay, sige. Para hindi naman puro preso tayo, no? Gawin nating, interactive yung discussion natin ngayon. Ipo-pull up ko kayo. Ano ba usually yung ano? Ano bang gusto yung mga topic? Sige ako, nakaisip ako. Pull up. Okay, sino-sino sa mga Boers Banyan dito? Yan sino-sino sa ating mga family na Boers Banyans ang meron ng kasintahan, meron ng jowa, pero nag-a-add friend pa rin at nag-a-heart reaction pa rin sa mga nakikita niyang mga my day ng mga babaeng nagpo-post ng mga sexy posts. Yan, umamin na kayo. Hindi ako yan. May girlfriend na kayo, pero nagre-react kayo doon sa mga nakakita nyo na my day story ng mga babaeng mga sa inyong friend list sa Facebook. Hindi sadya, sir. Umamin na kayo, umamin na. Sino dito? Nanonood lang ako dito, nadamay pa. Okay. Patay tayo dyan. Walang umamin. Lugi na naman kami. Okay? Nax naman. Okay, sino dito? Sino? Walang umamin. Yan. So, ang tawag doon mga idol, that's pull up. Anong masasabi niyo yon sa mga lalaking ganon? Anong masasabi niyo sa mga lalaking ganon? Yung meron na silang jowa, pero nag-a-attract pa rin sa iba. Na-attract. Anong masasabi niyo mga girls? Anong paalala niyo sa kanila? Upal daw. Patuloy ko yung Red flag. Pilpak. Oy, tigil nyo na yan, sabi ni Ali. Oy, tigil nyo na yan. Tigil nyo na daw yan, family. Nakakasakit kayo. Hindi kayo nakakatuwa. Nakakasakit na kayo. Diba, family? Tama, family. Okay, so yun Sino-sino dito sa ating mga kapatid na Boers Banyan na habang nakikinig sa Zoom kay Sir Renz ng Quadro Alas, ay nag-i-scanning din ng mga chicks dito sa Zoom meeting. Sino-sino? Sino dito yung mahilig mag-scanning ng mga babae dito? Scanning, yan. Scanning. At sino rin dito yung naging classmate niya lang sa Zoom pero in-add friend niya sa Facebook? Uy, meron yan.
Umamin na kayo. Meron naman? Okay. Sana all daw. Meron ba? Meron ba mga boss? Wala sir, hanggang stop lang. Wala. Ba't may mga minimension kayo? Kilala nyo ah. Okay, hindi pala sa Zoom, pati sa Telegram. In-stock niya sa Telegram, di ba? Chinat niya sa Facebook, di ba? Okay. Mate, pwede favor, mate, pasend ka yung discussion ni Sir Bors baka gabi. Naks naman, di ba? Ibang klase mga galawan, no? Mate, Bors Banyan din ako, di ba? Nag-enroll ka kay Sir Bors ba? Tagasan ka? Naks naman. Okay. Pull up, oh. Sino sabay bumanat na? Kumain ka na ba? Naks naman. Pull up. Okay. O, pull up. Tandaan nyo, ha? Umamin kayo sa kasalanan nyo. At may elaboration yan. Okay? Next. O, dealt with. O, family. Ba't naman kasi kayo ganyan? Di ba? Makontento kayo sa isa. Hindi lang isang beses. Second time. Pag second time na, di ba? Hindi lang siya isang beses na kagawa ng pagkakamali, inulit pa niya. Hindi mo kontento yung hayop na yan, no? Huwag ka naman loko, family. Makakasakit ka ng iba. Tama, family. Huwag na. Okay. Ang susunod sa dealt with ay, Yan, yung pagkakasunod. Haircut. Haircut muna, family. Haircut. Sa haircut, counseling pa rin to for third time. Okay, for third time. Yan. Pangatlong beses mo nang gumawa ng kasalanan. Pangatlong beses mo na yan. Di ba? Yun. Pagsunod niyan, learning experience or bonds. Or bonds, ha? Or. Ano yung mga possible na learning experience, mga idol? Tatlo yan eh. Pag sinabi nating learning experience, pwedeng, learning experience to. Written task. Written task, pwedeng task-oriented, pwede ring peer intervention. Yan yung mga tatlong klase. Ito na yung nagtatanong kanina, idol. Paki-explain daw yung learning experience, ito na yon. Ang learning experience, pwedeng written. Okay, si Lolo Huran, ano yung natin? Pagsulatin natin, mag-explain siya. Lolo Huran, pwede ka bang magsulat ng explanation letter mo kung bakit mo kinain yung sinigang ng kapwa mo preso? Yon, ganon. Written task. Okay? Written, explanation letter. O kaya task-oriented, trabaho. Si Lolo Huran ay hindi siya naglilinis at hindi siya nagpa-flush ng toilet. Tuwing tumatay siya, hindi siya nagbubuhos ng kanyang bawas, di ba? Anong pwede nating ipagawa kay Lolo Huran? Okay, task-oriented. Anong pwede nating ibigay na trabaho sa kanya para magtanda siya? Kaya nga siya, learning experience, di ba? Para matuto ka dun sa ginawa mo. Para magtanda ka, learning experience yan. Anong pwede nating pagawa sa kanya? So, ang daming kasalanan ni Lolo Huran. Maglinis ng CR, very good. Isang linggo siyang maglilinis ng CR. Di ba? Isang linggo siyang toka sa pagluto ng pagkain kasi tamad siya. Pumupunta lang siya pag kumakain, hindi naman siya naghugas ng plato. Yan. So siya muna tagahugas ng plato, siya lahat. Mga ganyan, mga task-oriented para magtanda siya. O sa mga lalaki, anong mga pwedeng gawin doon? Sa mga lalaking may jowa na pero na-attract sa iba, anong pwede nating ipagawa sa kanila para magtanda? Ano kayo sa tingin nyo? Kayo na ang sasagot. Yan, ang dami mo ng kasalanan, pare, takalan daw. Hindi naman natakalan. Peer intervention, ang peer intervention naman, ito naman yung isa-subject ka for another counseling. Kaso may kasamang mga counselors and peers. Intervention yan. Yung peers yung mag-intervene doon sa ginagawa mo. So, under observation ka yan. At dapat, kapag nag-subject ka for learning experience, dapat mag-report ka. Within how many days? Magre-report ka dyan eh. Para maalaman natin kung natuto ka ba o hindi. Within how many days yung reporting sa learning experience? Sir, yung task-oriented ba dapat connected doon sa kasalanan mo? Opo. So, kung halimbawa, idol, no? Ang kasalanan mo ay hindi ka nagbuhos ng inodoro. Maglilinis ka ng inodoro. Kung kasalanan mo ay kumain ka ng hindi iyo, di ba? If magluluto ka or ikaw yung maghuhugas ng plato, dapat connected para nga may learning experience dyan. Para magtanda ka. Okay? Basta tandaan nyo dito, laging humane yung mga ginagamit natin na task. Hindi naman yung additional task na
inhumane or against human rights. Yan, tatandaan nyo ha. Dapat makatao pa rin. Okay, ano ba yung tanong ko? Ilang days yung reporting sa learning experience? Lumabas sa board yan. Lumalabas sa board yan mga idol. Yung sa learning experience. Magre-report ka after 15 days. Okay, ipagawin natin yung kulay. 15 days. 15 days ang reporting learning experience within 15 days. So, thank you sir, absorption. Okay, welcome po. Okay? O kaya kaibigan, pwede ring bans. Ano yung mga bans? Ano yung mga pwedeng gamitin na bans? Pag sinabi nating bans, sanctions. Sanctions. Yan na. Yung mga sinabi ko kahapon, yung mga bans, sanction yan. Yan na. Diyan na papasok yung example ng sanctions, cancellation of privileges. Cancellation of recreational privileges. Yan, pwedeng reduction of visiting time, yan. Visiting time, yan. Yan yung mga sanctions natin na pwedeng ipataw sa kanya. Hindi mo siya pwedeng mag-join sa mga recreational activities. Mababawasan yung time niya na gumamit ng yan, mga sanctions. Sanctions po yan. Mga parusa na binibigay sa kanya. Okay? Parusa. Okay, what else? Sir, pag hindi pa rin siya nagbago, na learning experience na siya, umulit pa, hindi lang 3 beses, repetitive offender, paulit-ulit na, idol. Paulit-ulit na. Nag-learning experience na nga, ginawa pa rin niya. General meeting na yan. Okay? General meeting. Ang general meeting, counseling pa rin yan. Counseling pa rin yan. Mas malalim, kumbaga sa haircut. Etong 3 to, counseling lahat yan. Dealt with, haircut, and general meeting. Pagkakaiba lang sila sa time na ginawa, di ba? So, pag second time dealt with, pag third time haircut, pag repetitive violator, general meeting. Sir, pag wala talaga, hindi pa rin siya nagbago. Yes, within 15 days. Hindi. Ang point doon, magre-report siya, yung learning experience, after na subject sa ng learning experience, dapat mag-report siya after 15 days. So parang ganun lang din. Nag-learning experience ka ng 15 days, tapos magre-report ka. Pero hindi nangangulugan, natapos na doon, idol ha. So kung tanong mo is hanggang 15 days lang ba, it depends. Ang magsasabi niyan yung mga counselors o yung mga head ng TC, di ba? Yung mga senior residents and counselor. Sila ang magsasabi kung tapos na learning mo o hindi. So titingnan nila kung natanda ka na o hindi pa. Pero kailangan mo mag-report within 15 days, ha? Yun po, ha? Sir, sa bans ay serve ba? Hindi. Ang bans ay nakadepende sa discretion ng disciplinary board. Pagdating sa bans na ganyan, ha? Sanctions. Okay? May memo yan, ini-issue yan. Ang disciplinary board kung ikaw ay bibigyan ng bans or sanction. Na-align doon sa doon sa ginawa mong syempre na violation sa rules. Okay. So pag wala pa rin talaga, okay, ang general meeting mga idol ay same with haircut. Ang pagkakaiba lang nila yung mga participants. Okay? Hindi director of the facility kundi yung mga most senior residents and the counselors. Okay? Puro mga PDL lang po dyan. Puro mga PDL. Okay? Yan. Pag expulsion, ano naman ang expulsion? Wala na talaga, di ba? Wala na talaga. Hindi pa rin siya nagbago. Anong gagawin natin? Ikaw, Lolo Huran, ay gumawa na naman ng kasalanan, kaya kunin mo na ang iyong mga kagamitan. At sa linggong ito, ikaw ay pinapalayas ko na sa bahay ni Kuya. Ano yan? Pinoy Big Brother? Hindi. Okay. Pinoy Big Brother. Okay, transfer to other jail facilities, ha? Ang swerte mo naman, Lolo Huran, tatanggalin kang preso. Sana all. Transfer to other jail facilities. Ililipat ka sa ibang kulungan. Transfer to other jail facilities. Yan ha. Transfer to other jail facilities. So, halimbawa, gumawa ka ng kasalanan dito sa jail na to, ililipat ka doon sa kabilang jail or facility. Hindi ka tatanggalin na preso at hindi ka i-eviction sa bahay ni Kuya. Kasi hindi ka naman PBB housemate. Diba? Naging Detective Conan si Sir Renz. Okay. Sir, paano pag ganun pa rin siya sa ibang facility? Ganun pa rin, ganun. Ganito, idol ha.
wala tayong ano dyan, wala tayong limitation dyan kung ilang beses kang malipat-lipat sa mga facility. So kung gumagawa ka ulit ng kasalanan doon, lilipat ka naman sa ibang facility, ganun lang, expulsion, expulsion, expulsion. So kung nakakita kayo ng preso na palipat-lipat ng facility, isipin nyo na, siguro loko-loko to. Bakit nililipat? Yan. Palipat-lipat. So pwedeng ilipat na naman, pag panibago na naman. Okay? Tandaan ha, tandaan. O, nag-gets nyo ba yung behavioral shaping tools, mga idol? Nakuha nyo ba? Pa-feedback naman tayo. Yan lang naman sa board exam, hindi naman masyadong malalim yan. Mababaw lang yan actually. Diba? Napakadami na ng information na binigay ko sa inyo. Pero sa board exam, puro mga definition of terms lang yung tatanungin dyan sa Quran. Diba? Alright, absorb. Thank you, sir. Okay? Observe, sir, observe. Thank you, thank you. Proceed tayo, proceed. Sa paces tayo, paces. Yan, paces naman tayo, paces. In 83, number 83, in what phase of therapeutic treatment that the resident is expected at this stage to have internalized the TC values and concept to start life afresh? Okay, yan. Sagutin nyo, sagutin nyo. Na-internalize niya na yung TC concept. Na-internalize niya na. Na-internalize niya na, idol. Yung TC concept. Ito po ba yung phase 1? Ano ba pagkakasunod-sunod niyan? Meron akong acronym na tinuturo dyan. OPRA. OPRA. Ano yung O? Orientation. Ano yung R? Primary treatment. Ano yung P? Pre-re-entry. Tapos re-entry, yan. And then aftercare. Yan. OPRA, OPRA. Yun, OPRA. Tama kami. Yan, tandaan niyan. Para hindi ko malito. OPRA lang yan, OPRA. Sagutin niyo muna, sagutin niyo muna. May screenshot nga yan. Post natin mamaya, no? Yan. Borsba featuring Quadro Alas. Yan. With BIRRDO Commissioner. Nanonood. Okay, special guest. Okay? Sige, sige. Anong sagot niya, mga idol? Anong sagot natin? Na-internalize niya na daw yung TC values and ready na siya to start life afresh. Na-internalize niya na eh. Phase 1 ba yan? Hindi. Phase 1, bagong commit ka pa lang sa kulungan eh. Pag phase 1, orientation pa lang. Ilalagay ka muna sa reception and diagnostic room. Doon ka muna sa reception and diagnostic center. Diba? I-orient ka muna ng mga rules and regulations. Hindi ka pwedeng isali doon sa community. Diba? Okay, so that's orientation. So hindi yan phase 1. Phase 2, you become part of the community. Sa phase 2, naging part ka na ng community. Community, pag sinabing community, eto yung community ng PDL ha. Community ng PDL. Doon sa loob. So galing ka ng reception, diagnostic room, na-orient ka na doon ng mga rules. Tinuro na sa'yo doon yung mga TC values, TC concept, norms, TC philosophies, lahat-lahat na. Inorient ka doon, ililipat ka na ngayon sa community. Handa ka na ngayon makisalamuha sa mga kapwa mo family. Ano na yon? Phase 2 na yon. You become part of the community. Diba? Naging part ka na ng community. Ilalaliwan natin yan mamaya. Isa-isay natin yan. Elimination muna para makita nyo yung sagot. Ito po ba phase 3 or phase 4? Okay? Sa phase 3, na-internalize mo na yung TC values. Diba? Na-internalize mo na eh. Okay, na-internalize mo na yan. No? So, ang tamang sagot, phase 3. Pag phase 4, ready ka na lumabas. Diba? Hindi mo lang na-internalize. Hindi lang na-internalize, part na ng buhay mo. So, in phase 4, you are now ready to be released back to the society. Nasa community ka. Ready ka nang lumaya. Okay? Iba yung na-internalize lang sa ready nang lumaya. So, ulitin natin. Phase 1, orientation. Doon ka pa lang sa reception and diagnostic room. Yung orient ka doon ng mga TC norms, values, concept, no, philosophies. Okay? Phase 2, you become part of the community. Nag-start ka na sa community. Phase 3, na-internalize mo na yung TC values.
Phase 4, ready ka na. You are now ready to be released back to the society. Phase 5, nasa community ka na. Nasa community ka na. Di ba? Nakalaya ka na. Release ka na dito eh. But subject to reporting. Di ba? Reporting how many times a week? Reporting twice a week to reduce recidivism. 2 beses kada linggo para maiwasan natin ang recidivism. Yan ang phase 5. Yan, very good. Ang gagaling. Nakuha niyo ba? Yun lang ang simple, mga idol. Pero lalaliman pa natin yan. O, simple lang ha. Yan yung simple nating distinction pagdating sa 5 phases. Ano nga ulit yung phase 1? Orientation. Phase 2, primary treatment. Phase 3, pre-reentry. Phase 4, reentry and aftercare. OPRA. Yan, tatandaan nyo ha. Okay, sige. Pasukin na natin yung mundo ng 5 phases. Alright? Sige. Therapeutic Community and Modality Program by the BJMP. O by the way, anong pagkakaiba ng therapeutic community sa therapeutic modality? O sino makakapag-differentiate niyan? Anyone? Okay. Sino makakapag-differentiate niyan? Gagawin kong scholar sa Quadro Alas. Sino? Anong pagkakaiba ng therapeutic community sa therapeutic modality? Magkaiba yan. Ano pagkakaiba mga idol? Sir, akala ko isa lang yun. Isa lang. Yung nagsabi sa'yo. Magkaiba ang therapeutic community sa therapeutic modalities. O anyone, kung sino makakasagot kahit written lang, kahit chat lang, bibigyan ko ng scholarship sa Quadro Alas online review. Walang magtatangka? Pwedeng elaborate mo yan, top 1, mismong tao sa BJMP. Muntikan na eh. Okay, sirit na. Muntikan nang makasagot. Ito si top 1. O dahil sa dyan top 1, bibigyan kita ng ng access sa aking recorded lectures. I-PM mo ako mamaya ha. Medyo tumama na eh. Munti na lang eh. Okay na, nag-start na tayo. Nag-period na tayo. May nakakuha na, isa lang, si top 1. PM mo ako, bigyan kita ng access sa recorded. Si, Mensri, tama din, Pero may nabigyan na ako, nauna siya, Yun, treatment, sa community inside the facility. Mali. Okay, pero thank you, Ang TC, mga idol, napakadali lang naman yan, It refers to the community itself. The community of the PDL. Community itself. Diba? Yung community mismo, yung community ng mga PDL. Diba? Yung design na community na yan, it is designed to be therapeutic. Okay? Wait lang, ano ba yung sagot ni Mens Rea? May tama ata Treatment sa community inside the facility. Correct. Okay? Correct pala yan. Sorry, hindi ko nabasa ng lahat. Sabi ni Mens Rea, treatment sa community inside the facility. That is correct. In other words, pag sinabi nating therapeutic community, it refers to the community itself which is designed to be therapeutic in nature. Yung community na kinabibilangan mo ay therapeutic, nakakalunas, nakakatanggal ng mga pangit na pag-uugali, di ba? Nakakapagpaayos ng criminal, ng behavior mo, di ba? So that is designed to be therapeutic. Pag sinabi nating therapeutic, di ba, nakakaayos, di ba, inaayos ka, di ba, ginagamot ka, nilulunasan ka, pero hindi ito treatment sa yung sakit. Ito yung treatment sa behavior mo, sa personality mo, sa character mo. So sa therapeutic community, it refers to the community of the PDL itself, which is designed to be therapeutic. Okay, sa TC, sino yung mga dito? Sino yung mga therapists? Sinong therapist dito?